Noong 2019, lumipat kami sa isang lumang bahay sa Bulacan. Halatang maraming pinagdaanan ang bahay na yon. May luma pang kahoy sa kisame at sahig na parang umiiyak kapag tinatapakan. Sa unang linggo namin doon, wala naman kaming napapansin. Tahimik. Pero pagkatapos ng ilang gabi, may kakaibang naramdaman ang mama ko. Mga 11:30 ng gabi, nagiinit siya ng gatas sa kusina nang bigla siyang may narinig na tunog mula sa itaas. Hakbang, hindi mabilis, hindi din mabigat. Basta parang may naglalakad lang. Ang akala namin, pusa. Pero wala kaming alagang hayop. Sumilip si mama sa hagdan. Wala. Tapos tahimik ulit. Kinabukasan, ako naman. Naglalaro ako sa sala. Tapos, napansin ko yung bintana sa second floor. May kurtina kasi doon na madalas gumagalaw kahit walang hangin. Pero nung gabing yun, hindi kurtina ang nakita ko. Muka. Mukha ng isang babae. Maputla. Nakadungaw lang. Tinitingnan ako ng diretsyo. Tumayo ako. Gusto kong tumakbo pero nanigas ako. Pagpurap ko, wala na siya. Yung kurtina lang ang gumagalaw. Pero pati yun, parang kusang bumabalik sa pagkakasara. Sinabi ko sa mama ko pero ayaw niyang maniwala. Hanggang sa mismong isang araw, siya ang makakita. Isang madaling araw, bumaba siya para uminom ng tubig. Paglingon niya sa bintana, sa hagdan, may babaeng nakasilip mula sa loob. Ang problema, nasa labas si mama at wala namang tao sa loob. Doon niya ako ginising. Pinapack up niya kami. Ang sabi ng may-ari nang magtanong si mama bago kami lumipat. May namatay po dyan sa second floor. Lagi siyang nasa bintana, nag-aabang ng asawa niyang hindi na bumalik. At oo, doon mismo sa bintanang yun namin siya nakikita. Sisimula ko pa lang sa night shift ng mga panahong yun. Luma at medyo sira-sira ang ospital. May dalawang lumang ward na hindi halos napupuno. At madalas, ako lang ang naka-assign na bantay sa pasyenteng nasa room 207. Bandang 2:30 ng madaling araw, may narinig akong tunog ng mesa at upuang parang hinhila. Akala ko, yung janitor. Kaya hindi ko na pinansin. Pero maya-maya, napansin kong nagsisilabasan ang mga pasyente sa hallway. Halatang natatakot. Lumapit ako sa isang matanda at nanginginig siya. Nurse, may babae sa kwarto. Umupo siya sa dulo ng kama ko. Tinititigan niya lang ako. Nabahan ako. Pero kailangan kong ma-check. Pumasok ako sa room 207. Tahimik. Wala namang tao. Pero may isang kama na nakalubog ang foam. Parang may umupo talaga. Nag-logbook ako. At nang tingnan, ang naunang pang-entry ng ibang nurse, may nakasulat,
2:30, may babaeng nakaupo raw sa kama. Number 3, sabi ng pasyente. Napacheck, wala naman. Ganun ang paulit-ulit na report ng mga night shift nurse. Isang gabi, ako mismo ang nakakita. Habang nagra-rounds, napalingon ako sa room 207. May babaeng nakaupo, nakaputing hospital gown, at payat na payat. Mahaba ang buhok, nakayuko siya. Tinawag ko, hindi kumibo. Ang lapitan ko, biglang nawala. Literal, as in, naglaho na parang usok. Pagbalik ko sa nurse station, binuklat ko ang old patient records. Merong picture ng dating pasyente. Isang babaeng payat, naka-hospital gown. Sinasabing namatay sa room 207 noong 1997. Kumuha ko ng kopya at itinago ko. At mula nun, umalis na ako at lumipat na ako ng ibang hospital. Ako mismo ang nakaranas nito noong second year college ako sa Baguio. Madalas ako magpuyat, kaya mga 2 AM na nang magdesisyon akong magbanyo sa hallway ng dorm namin. Alam kong ako lang ang gising dahil naririnig ko ang hilik ng mga kasamahan ko sa kwarto. Pagpasok ko sa CR, malamig. Iba yung lamig. Hindi lamig ng Baguio. Lamig na parang may humihinga sa batok mo. Pagkatapos ko, naghuhugas ako ng kamay nang mapansin kong gumagalaw ang pintuan ng cubicle sa dulong bahagi. Unti-unti, parang may pumapasok. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang sarili kong nag-aabang. Sa likod ko, may mahabang buhok na babaeng nakasilip mula sa pintuan ng cubicle. Nakayuko ito, pero kita ko sa refleksyon ang mukha niya. Wala siyang mata, walang ilong, bibig lang na mahaba na parang nakanganga. Napaatras ako, pero nang tumalikod ako para tingnan ng diretsahan, wala. Pagbalik ko ng tingin sa salamin, nakadikit na siya sa balikat ko. Kulay abo ang muka at bumubulong. Mag-isa ka? Sumigaw ako at tumakbo palabas. Ilang linggo akong hindi pumapasok sa CR mag-isa. Paglipas ng araw, nalaman ko na may estudyanteng babaeng nagpakamatay sa mismong cubicle na yon bago ako nag-dorm. Mga 3:00 ng umaga, break time ko. Nagpunta ako sa sleeping quarters ng office para matulog sandali. Ako lang ang nandun. Nakatulog ako ng mga 20 minutes. Maya-maya, nagising ako dahil may kumakatok. Uy, buksan mo. Ikaw na dyan. Bilisan mo. Boses ko yon. As in, eksaktong boses ko. Hindi ako gumalaw.
Tumayo ako at sumilip sa maliit na salamin sa gilid ng pinto at doon ko nakita ako, nakatayo sa hallway, nakatingin sa pinto, nakangiti ng sobrang tikas. Pero yung ngiti, hindi pang tao. Parang, parang masyadong pilit. Parang pinilit idikit sa mukha ko. Kinuyom ko ang kamao ko at nanatili akong hindi gumagalaw. Pagkatapos ng ilang segundo, tumigil yung pagngiti. Tapos, tumalikod at naglakad paalis. Pero walang tunog ang mga hakbang. Pag-uwi ko, kinuwento ko sa kasama kong guard. Sabi niya, may ilang staff na raw na nakakakita ng clue nila late at night. Pero lahat daw yun namamatay o nagkakasakit pagkatapos. Pagkatapos nun, hindi na ako nag-stay ng OT. Kahit kailan. Hindi ako naniniwala sa multo noon hanggang sumapit ang gabing yun. Nagbabantay ako sa lola ko sa probinsya. May maliit na kwarto siya at katabi nun ang lumang bodega. Gabi-gabi, may naririnig akong tumatakbong parang bata sa loob ng bodega. Akala ko nga pusa. Isang gabi, nagising ako dahil parang may gumagalaw sa paanan ng kama. Pagtingin ko, may batang nakaupo. Mga 6 to 7 years old. Payat, madumi ang damit, nakalugay ang buhok. Pero ang pinakakinlabutan ako, wala siyang puti sa mata. Puro itim. Ngumiti siya sa akin. Sabay sabing, dito ako natutulog dati. Napatayo ako. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Kinabukasan, kinuwento ko sa tita ko ang nangyari. Sabi niya, noong binata pa ang tatay mo, may batang namatay dito. Anak siya ng caretaker. Nahulog sa hagdanan, papunta sa bodega. Sabi nila, hindi daw umalis yung bata dito. Pagkatapos nun, hindi na ako bumalik mag-isa sa kwarto ng lola ko. Maraming salamat sa pagsama at sa pakikinig. Ako si Luna at kung handa ka pa, i-like mo ang video, mag-subscribe at paki-share at samahan mo ako ulit sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, manatiling gising kung kaya mo.